Di ba? Yung isang papaya, ilang buwan yun bago lumaki. Nag-umpisa yun sa pagkaliit-liit eh. Lumaki ganyan. Tatapon mo. Sayang yun. Gumawa ang Diyos ng, nagbigay siya ng panahon para lumaki yun. Yung isang isda, bago lumaki yung isang tilapia, 4 na buwan. Para magkaroon ka ng tilapia ang ganyang kalaki. Tapos tatapon mo lang. Pag-aaksaya, wala kang pag-ibig. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng hanapin yung sarili ko sa'yo. Matagal akong naghahanap sa mga kasama ko sa buhay, di ko makita. Yung tiyaga ko, yung panghihinayang ko sa kabuhayan, yung pagsisinup ko, di ko makita sa iba. Nabibigo ako lagi. Hindi naman ako pwedeng magalit. Kaya sabi ko, okay lang talaga, sabi ng Diyos. Ang may pag-ibig, hindi mo hahanapin yung iyong sarili. Tapos, ano pa? Ang pag-ibig, hindi nayayamot. Ang pag-ibig, di nayayamot. Marami kasing ikakayamot ka eh. Naku, ako'y tumira sa Guago eh. Talagang yung mga napagkasama ko eh. Kayo baka ako'y nagsitanda ng walang kamalay-malay sa buhay? Bumili kong hipon. Hinimay. Pagkahimay, inihiwala yung laman, inihiwala yung pinaghimayan. Di ba sa Kapampangan, yung sabaw ng hipon, yung gume nga rin. Tatadtarin yung hipon, kukunin yung sabaw. Pinatadtad ko, 2 kilong hipon, panghalo ko sa lumpia eh. Tinadtad. Nung matadtad na, sabi ko doon sa isa, ano ka ako, salain mo yung hipon. Ang ginawa, sinalangan, nilagay sa salaan, tinapat sa gripo. Hinugasan nyo. Nakuha ko ang natira yung gusto kong batukan, mga kapatid. Ay, ano pa ako lasa nung igigisa? Nati, itinapon mo yung lasa. Meron palang ganun tao. Parang yung telepono, nagri-ring. Angatin mo yung telepono, inangat nga. Ay, nako. Matatai ka sa salawal, sa konsumisyon. Marami akong napagsalunga. Kaya ako yung tumanda ng malaki dito sa Pampanga eh. Sa mga napagkakasama ko. Awa naman ng Diyos, natuturan yung iba. Kaya sabi ko, tama yung sinasabi pag may pag-ibig ka, no? Ang pag-ibig hindi nayayamot. Dapat ka na ngang mayamot. Nakakayamot nga eh. Biro mo naman, pasala mo yung hipon eh. Itapon yung sabaw at kinuha yung balat. Ano halo natin yung balat? Wala naman lasa yung balat. Ang lasa nandun sa tinapon mo sa lababo. So, matindi. Grabe na to. Bago po ako tumandang ganito, marami ko nasaksi ang mga maling gawain ng tao. Parang nyo nakita nga yung telepono, ininangat. Buong telepono inangat, hindi yung auditibo. Buong telepono inangat, tapos hello? Bakit ayaw sumagot? Hello lang, hello, ayaw sumagot. Wala ka. Marami pa ho. Kung ikukwento ko sa inyo, umagahin tayo sa dain ng napagsasalunga ko ng mga katangahan sa tao. Pero hindi ka dapat mayamot eh. Ng batas, kung mahal mo yung kapatid mo, ang pag-ibig hindi nayayamot. 2 kawa. 2 kawa. Kunin mo kako yun, ilagay mo. Yung repolyo, yung isang kawa, paksiw na lechon. Yung isang kawa, lumpia sariwa. Pinadampot ko yung repolyo, ilagay mo. Nilagay sa paksiw na lechon yung repolyo. Kung hindi ka magtitiis, mamamatay ka sa sama ng loob. Ay, nako. Kaya, sabi, ang pag-ibig hindi nayayamot. Ngingiti ka na lang kuminsan. Kuminsan, mapapaluha ka sa sama ng loob, tataas ang presyon mo eh. Pero pag nag-iisa na ako, nakikita ko, masama naman ka akong magalit. Mag-isa ako, natatawa ako mag-isa. Siguro kung may makakakita sa ano kaya si Brother Eddie, naloloko. Biro mo naman yung repolyo, ilagay sa paksiw na lechon.
Ay, nako. Ngayon, pag may pag-ibig, hindi mo napapansinin yun. Talagang may taong walang malay. Tuloy natin. Hindi inaalumana ang masama. Ang may pag-ibig, kahit may masama, hindi yun ang tinitignan sa kapwa. Palagay mo, yung tao nakagawa ng masama, wag mo, maraming tao. Gumawa ka ng 10 mabuti. Minsan nakagawa ka isang mali. Nakalimutan niya lahat yung 10. Ang natandaan niya, yung isang maling nagawa mo. Di ba? Merong ganun tao. Walang pag-ibig yun. Kasi ang pag-ibig, hindi inaalumana yung masama. Palagay mo, may nakita siyang masama, baliwala sa kanya yun. Ang hinahanap niya, yung mabuti. Pero meron tao, ang natitignat, ang nakikita, yung masama. Pakainin mo ng kalabaw, isang buo, hindi niya alam ang lasa. Yun ang kawikaan Tagalog. Pinakain mo ika ng isang kalabaw na buo, hindi nalasahan. Ay, ibig sabihin nun, walang utang na loob. Kung alin lang yung masamang nakita sa'yo, yun ang natandaan. Pero yung lahat ng buting ginawa mo sa kanya, hindi niya natandaan. Kung may pag-ibig, ang pag-ibig ka, hindi inaalumana ang masama. Hindi niya pinapansin yung masama. Tapos, Hindi nagagalak sa kalikuan. hindi yung kalikuan ng kagalakan niya. Bawa, may kalikuan niya, may lasingan, merong sugalan, merong drugs, pot session. Hindi doon ang gusto niya. Hindi siya natutuwa sa mali, yung may pag-ibig. Kundi nakikigalak sa katotohanan. yung may pag-ibig na banal agape, ang gusto nun yung katwiran, yung katotohanan. Hindi niya inaalumana ang masama, hindi siya nagagalak sa kalikuan, siya'y nakikigalak sa katotohanan. Kung asan yung tama, yung mabuti, yung katotohanan, doon ang kagalakan niya. Tapos, Lahat ay binabata. tenyo, yung may pag-ibig pala, lahat binabata, sabi ng Biblia. Wala siyang hindi babatahin. Yung ugali ng kanyang asawa, matitiis niya yon. Yung kapintasan ng kanyang kabiyak, matitiis niya yon. Yung ugali ng kanyang anak, kaya niyang batahin para kanyang maturuan ng tama. Nababata niya yung pang-iinis ng kapitbahay niya. Ang may pag-ibig, lahat binabata. Ano pa? Lahat ay pinaniniwalaan. Ayan, pagdating sa Diyos, ang may pag-ibig, lahat pinaniniwalaan niya. Tapos, Lahat ay inaasahan. ayun, lahat ay inaasahan at Lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig, Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. kita nyo, ang pag-ibig hindi nagkukulang eh. Madaling umunawa ang pag-ibig, lahat inaasahan, lahat. Kaya nga yung kanilang mga definition sa pag-ibig, love means never having to say you're sorry. Tama yun eh. Pag may pag-ibig ang kapwa mo sa'yo, kahit hindi ka na humingi ng paumanhin, naunawaan ka niya eh. Di ba? Ganon. Yan ang pinakadakilang batas ng Diyos. Pag-ibig. Yan po ang kahulugan ng pag-ibig agape na sinasabi sa Biblia. Hindi inaalumana ang masama, lahat inaasahan, lahat pinaniniwalaan, lahat tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Ayun. Ano ang sabi sa 13? Tatapwat ngayoy, nananatili ang tatlong ito. Alin yun? Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ayun, nananatili ang wika ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Makikita nyo kung gaano kahalaga yung pag-ibig para sa Diyos. The greatest of these three is love or charity. Yung pag-ibig agape o banal na pag-ibig. Yan ang pangunahing bata sa atin. Kaya kung meron tayong pag-ibig sa isa't isa, mga kapatid, palagay ko walang matinding away. Kung meron man tampuhan, tampuhan. Parang mag-asawang nagmamahala, nagtatampuhan, bati uli. Magkakapatid, walang dimandahan pag may pag-ibig eh. Bawal unang-una sa atin, tayo magdidimandahan. Bawal po yan.
Kung may pag-ibig ka sa kapatid, mauunawaan mo siya, mapapatawad mo siya. Pakinggan nyo sa 3:12 ng Kolosas. Basa. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal Ng isang pusong mahabagin. Ayun, mahabagin. A merciful heart. Ano pa? Ng kagandahang loob. Oh, kagandahan loob, mahabagin, kagandahan loob. Ano pa? Ng kababaan. Kababaan. Kailangan pala sa kapatid na nagmamahalan, may magpapakababa talaga. Hindi puro tayo matataas. O ayaw natin papatalo. Ayaw mong papasupil. Gusto mo, lagi kang top. Wag. Magbihis kayo ng pusong may kababaan. Ano pa? Ng kaamuan. O, ng kaamuan, yung meekness. Huwag tayo mababangis, mababagsik. Ha? Meron mga tao mabangis, mabagsik, hindi maamo. Tapos, Ng pagpapahinuhod. pagpapahinuhod. Yung laging pag-unawa, laging pagpapatawad. Tuloy. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. Kita nyo, magtiisan kayo sa isa't isa. Ang ganda-ganda ng nasa Biblia, biro mo, magtitiis ako sa'yo, titiisin mo naman ako. Yung mali mo, patatawarin ko, pagtitiisan ko. Yung mali ko, patatawarin mo, pagtitiisan mo. O, hindi ba tayo mananatiling magkasama? Maghihiwalay ba tayo? Hindi. Eh, natitiis mo ko, natitiis naman kita, we can go on. Ha? Di ba mga kapatid, kagaya nung ano na yun? On together. Meron ganun, kante. We can go on together. Makakapagpatuloy tayo hanggang buhay tayo. Matitiis kita, matitiis mo ko. Tuloy. At mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanginuman, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Kita nyo? Mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. Kung paano kayong pinatawad ng Panginoon, gayon din kayo magpatawaran sa isa't isa. Sa atin po, batas ang pagpapatawad. Hindi yan option. Hindi kung gusto mong patawarin, saka mo lang papatawarin. No. It is a rule. It is a law among Christians to forgive. It is not an option, it is not a priority, or it is not your own choice. To forgive, to err is human, to forgive, divine. Ang sabi ng Kawikaan. Kaya, sa iglesia, ang pagpapatawad sa kapatid ay obligasyon. Hindi ito pamimili. Ito'y obligasyon. Magpapatawad ka. Bakit? Alam kasi ng Diyos, magkakasala tayong lahat eh. 7:20. Pakinggan nyo sa Ecclesiastes. Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. O, kita nyo, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kahit matuwid ang tao, nagkakasala. May limitasyon kasi ating mata, ang ating pakinig, ang ating paningin. Akala mo, nakita mo, ganun pala, hindi naman pala ganun. Ang tawag doon ng Tagalog, namalikmata. Yun naman, napakinggan mo, akala mo ganun, galit ka agad. Hindi naman pala ganun, nagkariringgang ka, sabi ng Tagalog. Nagkakamali ang pakinig, nagkakamali ang paningin. Kaya ang kailangan sa tao, pag nagkasala yung kapwa mo, unawain mo, ba't ba nagkasala? Ang misis mo, ba't ba nagkasala? Ang anak mo, ba't ba nagkasala? Unawain mo. Makahanda kang magpatawad. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, wala tayong karapatang manalangin. Di ba? Sa pananalangin, dapat magpatawad na pag-aralan natin. Sa oras na mananalangin ka, dapat wala kang nakatanim na galit sa puso. Magpapatawad ka. At ang sabi ng Biblia sa Mateo 6, ganito. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Sapagkat, tatapwat, kung hindi ninyo ipatawad
sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Gusto mong patawarin ka ng Diyos? Kailanmat mananalangin ka, hingi ka ng tawad? Gusto mo pakinggan ka ng Diyos? Magpatawad ka muna. Pag hindi ka nagpatawad, di ka rin niya patatawarin. Pag nagpatawad ka, patatawarin ka rin niya. Hindi naman sinungaling ang Diyos eh. Pag sinabi niya gagawin niya, nagpatawad ka, ikaw naman ang humingi ng tawad, patatawarin ka. At higit sa lahat, pakikinggan ka't uunawain ng Diyos ang idinadalangin mo dahil marunong kang magpatawad. Ang pagpapatawad po ang susi ng pagpapatawad naman ng Diyos. Alam niyo, may mga reciprocal actions yan eh. Gusto mong bigyan ka ng Diyos, magbigay ka. Gusto mong patawarin ka, magpatawad ka. Gusto mong kaawaan ka, magmaawain ka. O, nakasulat yun eh. Sa 6 ng Lucas. Basa. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw. Kita nyo, magbigay kayo, bibigyan kayo. Kaya pag gusto mong bigyan ka ng Diyos, magbigay ka rin. Gusto mong patawarin ka ng Diyos, magpatawad ka rin. Gusto mong maawa ang Diyos sa'yo, magmaawain ka rin. Pakinggan nyo sa Mateo 5. Ganito ating mababasa. Meron tao malupit sa kapwa, walang awa. Hindi ka rin kaawaan ng Diyos. Basa. Mapapalad ang mga mahabagin. Bakit? Sapagkat sila'y kahahabagan. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ang mahabagin, kinahahabagan. Ang maawain, kinaaawaan. Ang nagbibigay, binibigyan. Ang nagpapatawad, pinapatawad. Ganyan ng Diyos. Iya'y batas sa kapatiran. Kung magpapatawad tayo, magdidimandahan ba tayo, mga kapatid? Bawa, nagkasala ka, pinatawad kita. Nagkasala ko, pinatawad mo ko. May dimandahan ba? Pakinggan nyo sa 1 Korinto 6. Basa. Kung kayo nga'y mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Ano, di yata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kaniyang mga kapatid? Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid. At ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisampalataya. Kita nyo? Wala bang marunong sa inyong pwedeng magpayo sa inyong kapatid? At ang kapatid nakikipag-usapin laban sa kapatid? Alam nyo, sa isang iglesyang may dimandahan, ibig sabihin puro bobo yun. Walang marunong na magpayo. Sa isang iglesyang nagdidimandahan ng miyembro, puro bobo yun. Mula sa puno nila na nandun sa Roma hanggang dun sa kanilang mga alagad dito sa Pilipinas, puro bobo. Nagdidimandahan walang pag-aayos Sa iglesia ng Diyos, bawal yun. Dapat may marunong na nagpapayo. Kapatid, patawarin mo na. Kung minsan nga, dahil sa ganyang bagay, ako tuloy agrabyado Nagnegosyo yung magkapatid. Nagkasundo. Nung nalulugi, idinamay ako. Bradley, ayaw ka akong bayaran. Logi na ika kami. Ang ganun ba? Away. Isang pamilya, nag-aaway-away sila. Sige ka ako, abunuhan ko na lang. Magkasundo na lang kayo. Anong marinig nung pinagkakautang abunuhan ko? Naku, ngumiti na. Lumaki ang mata, namilog. Niyakap na yung kanyang kasosyo. Sabi ko, sabagay, yung pera na yung konti lang Hindi ko pwedeng ipagpalit yung kapatiran doon sa konting pera. Mas mahalaga sa akin yung kapatiran sa Diyos. Kaya hindi dapat na nagbababagang magkakapatid sa demanda. Nagkakatampuhan yan, merong hindi pagkakaunawaan, pero para magdemandahan, ang refleksyon yan, puro tayo bobo. Wala bang marunong ika sa inyo makakapagpayo sa kapatid? At ang kapatid makakapagpayo sa kapatid? At ang kapatid din nakikipag-usapin laban sa kapatid at sa harapan ng hindi sumasampalataya? Sinasabi ko ito upang manghiya kayo. Bakit? Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo
ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Pagkukulang sa inyo, magkaroon kayo ng usapin. Bawal yung demandahan. Pagkukulang yan. Para wag magkaroon ng usapin, anong batas? Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Ba't hindi na lang yung tiisin? Palagay mo, may nagawang mali sa yung kapatid mo. Tiisin mo. Kung may pag-ibig ka, ang pag-ibig, lahat tinitiis eh. Ba't hindi nyo bagkus tiisin ang kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Padaya ka na lang. Halimbawa, ang halaga lang na pag-aawayan nyo, 20 pesos. Palagay mo, 100 piso na. Pag-aawayan nyo, biyaan mo na lang. Sige, kesa magtalo tayo kapatid, biyaan mo na. 100 lang naman. Malay mo, pag naawaan Diyos sa atin, mahigit sa 100, ibigay niya sa atin. Alang-alang doon sa pagkakapatid, biyaan mo na 1,000. Biyaan mo na yun. Total, kikitain ko pa rin yan eh. Palagay mo, kasi meron tao nakakadaya, hindi niya alam eh. Halimbawa, sinuklian ka, sobra. Nadaya ka, nadaya yung nagsukli, hindi mo alam. Yun namang nakakuha ng sukli, hindi naman binilang, ibinulsa, nakadaya siya, di niya alam. Magtiis ka na lang. Padaya ka na lang, wala nang usapin dun. Kung yan halimbawa, hatian ng lupa, mas malaki kayong kanya ng 10 square meters Gulang-gulang, biyaan mo na, kapatid mo naman 10 square meters lang naman Di ba? Gano'n ba kalaki yung 10 square meters? Hindi nga kakasya isang bahay dun Biyaan mo na siya. Kaysa pumunta pa kayo sa Husgado. Meron ako nakita sa Ayala Avenue Sumobra ng 4 na pulgada sa boundary ng lupa. Alam niyo yung ginawa ng isang may-ari ng lupa? Ipinatibag yun. Nasira yung building. 4 na pulgada lang. Sabi ko, kung ako, bayaan mo na lang. Sayang. Biro mo yung buong building mula first floor hanggang 28th floor. Babakbakin mo yung 4 na pulgada, edi masisira. Basta akin yan. 4 na pulgada, ganyan lang. Alamang karangan. Wala mang isang dangkal. 4 na pulgada. Meron taong ganun Walang pagtitiis kasi walang pag-ibig sa kapwa. Sa iglesia, kung 4 na pulgada lang, pagparaya mo na kapatid. Hindi mo rin madadala sa langit yun Diba? Mag-aaway-away ba tayo? Magdidimandahan ba tayo kung meron tayong pag-ibig? Pagtitiis sa isa't isa. Ano pa ang sabi ng Biblia, kapatid na Willie? Diyan sa, anong talata di mo binasa? Unang Korinto 6:7. Bakit hindi bagkus kayo padaya? Bakit hindi nyo tiisin ang kalikuan? Tiisin mo na lang yung kapatid mo, batas yun. Sa iglesia, titiisin mo ko, titiisin kita. Di mananatili tayo magkasama. Kesa naman sa halagang 20 pesos, magpapatayan tayo, Para tayong Katoliko nun. Ba't aalis ka pa sa Katoliko kung ganun din ang gagawin natin dito sa iglesia? 20 pesos magpapatayan. Ano mabibili mo sa GIS? Nadaya ka ng GIS, piso, 5 piso, 10, 100. Biyaan mo na. Alang-alang dun sa magkapatid kayo sa Diyos. Banal yun Yung magkapatid sa Diyos, banal na relasyon. Hindi katumbas ng 100, 1,000, 1,000,000 piso. Hindi katumbas yun. Yan po ang dapat nating makita. At sa magkakapatid, meron po tayong disiplina kung may pag-ibig tayo sa isa't isa, May disiplina dyan Bawal sa atin ng gumawa ng, nasa Roma 13, pakinggan niyo. Huwag kayong mga gatulan. 14 at 13, huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa. Bawal sa atin yung hahatulan kita, hatulan mo ko. Maghahatulan kayo. Bawal po yun. Kundi bagkus, ihatol ninyo ito. Ano yung hatol natin? Na ang sinuman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Huwag ka maglalagay ng ikakatisod ng kapatid mo. Yan ang ihahatol mo. Halimbawa,
Dalaga ka. May asawa na yung kapatid. Huwag mo lalagyan ng katitisuran. Baka dalaga ka, aalimbungan mo, may asawa at may anak niya, mawawasak ang pamilya. Huwag ka maglagay ng katitisuran sa daan ng kapatid mo. O ng anumang kadahilanan ng ikararapa. Alam mo nang may pamilya na yung babae. Lalaki ka. Huwag mo nang ligawan. Matitisod yung kapatid mo. Madadapa yun. Yung asawa nun, madadamay. Baka maging kriminal pa yun pag nahuli kayong dalawa. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kayong maghahatulan. Ito ang ihatol nyo. This must be our judgment. Na huwag tayong maglagay ng katitisuran sa daan ng kapatid o anumang kadahilan ng ikadadapa. Huwag mong pabayang madapa ang kapatid mo. Dapat nga pag nadapa siya, alalayan mo ikaw pa maglalagay ng dahilan na ikadadapa. Masamang tao ka nun. Ano hatol ng Biblia sa naglalagay ng katitisuran sa kanyang kapatid? Pakinggan nyo sa 17. Tatapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Nakita niyong bigat ng kasalanan na yon? Pag nagpatisod ka ng kapatid, sabi ng Diyos, may pakikinabangin pa sa'yo kung talian ka ng gilingang bato. Ihulog ka sa gitna ng dagat para wag ka nang lumutang ulit. Baka paglutang mo, may matisod na naman uli sa pagmumukha mo. Ha? Matinding kasalanan yung magbibigay ka ng katitisuran. Kaya mga kapatid, kung ang gagawin natin o sasabihin natin, alam nating makakatisod sa kapatid, iatras mo na. Meron ka mang gusto sabihin, matitisod, atras mo na. Meron ka mang gustong gawin, may matitisod, iatras mo na. Sa aba ng sanglibutan, dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod. Datapwat. Sapagkat kinakailangang dumating ang mga kadahilanan. Datapwat sa aba ng taong iyong panggalingan ng kadahilanan. Yan, sa aba ng taong panggagalingan ng kadahilanan ng ikatitisod. Kaya ako'y maingat dyan na ako'y pag gumagawa ako, pansarilin, bawa, personal, matisod ka, ay maingat ako dyan. Sa pagtuturo ko ng aral, di bali, kung ayaw mong tanggapin, bahala ka sa buhay mo. Matisod ka kung gusto mo, aral ng Diyos yung sinasabi ko Pero yung pakikisama ko, doon ako maingat na mapatisod ko yung kapatid. Bawa, nakikisama ako sa isang kapatid, maingat ako ron na mapatisod ko siya. Biro mo, walang hatol na ibibigay ang Diyos sa'yo, kundi ilagay ka sa dagat. Mabuti pa sa'yo, itapon sa dagat, kaysa mabuhay ka sa mundo. Tanyo? Napakabigat na kasalanan niyang magpatisod sa kapatid. Bawal yan, mga kapatid. Ang magpatisod o magbigay ng kadahilan ng ikadadapa sa iyong kapatid. Baka yung pagdadaldal mo, yung pagsasalita mo, makatisod ka, akala mo kay sino ka, mayabang ka. Alam mo kung sino kang authority. Ingat ka, dahil pag may naipatisod kang kahit isa, may pakikinabangan pa sa'yo na malagay ka sa gitna ng dagat na mayroong nakabiting gilingang bato sa liig mo. Mabigat yan, mga kapatid. Bawal na bawal ng Diyos siyang magpatisod. Ngayon, para walang tisuran, dapat manatili yung pag-ibig. Magtitiis ka, magtitiis ako. Magpapatawad ka, magpapatawad ako. Sino matitisod? Yan batas ng Diyos Halimbawa, nangutang ka. Para wag akong matisod, magbayad ka. Di ba? Sa bagay, ako kahit hindi mo bayaran, di ako matitisod. Kaya ko yun. Lahat ba ng kapatid, kaya na pag hindi nagbayad, hindi matitisod? Batas kasi yun. Sa Mateo 5, basa. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi
at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Bibigyan mo ang humihingi sa'yo. Huwag mong tatalikdan ang nangungutang sa'yo. Kaya sa atin, batas yun. Pag may humihingi, bigyan mo. May bibigay ka, bigyan mo. Pera na lang kung wala ka ibibigay. Yung nangungutang, pautangin mo. Huwag mong tatalikdan. O ano naman ang sabi sa nangutang? Pakinggan nyo, 13 ng Roma. Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. Hindi bawal mangutang, pero masamang magkautang. Baka hindi mo binabayaran, nananatiling utang, masama yun. Ano ang sabi ng Biblia sa mga nangutang? Basa. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli, ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Yun ay masama, nang hihiram, di nagsosoli. Meron ganun, kung mangutang, wala nang sulian eh. Masamang tao yun. Kaya sa isang kapatid na Kristiyano, nangutang ka, magbayad ka. Kung wala kang pambayad, manghingi ka diskargo, kapatid. Pangako ko sa'yo, katapusan, kaya lang hindi ko nakuha pera. Pasensya ka na, ha? Dagdagan mo na pagtitiis mo sa akin. Maganda yun. Kaysa ang gagawin, magtatago ka, hindi mo nababayara, walang hiya ka talaga. Tandaan nyo, mga kapatid, ang tatak ng masama. Ang masama, humihiram, hindi nagsosoli. Pagka ganyan ng tao, ayaw magsoli, meron naman isosoli, wag nyo na uling pautangin. Mamimihasa lang yan. Ang masama, humihiram, hindi nagsosoli. Masamang tao yan. Sino may sabing masama yan? Ang Diyos, hindi ako. Kaya kailangan pagka tayo ng utang, magsoli tayo. Masama ang hindi nagsosoli ng hiniram. Ang namasama, umihiram, hindi nagsasauli. Yan. Yan ang ating batas na sinusunod sa samahang ito. Utos sa ating magpautang sa nangungutang, magbigay sa naghihingi. Pero pagka nangutang ka, magsoli ka naman. Yun ang batas ng Diyos, patas yan eh. Para hindi madala yung nagpapautang sa'yo. Ang totoo kasi, pagka ikaw eh hindi nagbayad, ikaw din ang gigipit sa sarili mo eh. Kung halimbawa, nagbabayad ka, nakakautang ka na, tinan nyo kung nakakaraos ako mga kapatid, milyon-milyon araw-araw. Doon sa financing dyan sa Masantol. Milyon-milyon araw-araw. Ang pumapasok na cheque. Para makaraos ako, nangungutang. Babayad naman ako. Utang uli. Bayad, utang, bayad, utang, bayad. Ngayon nga, bumabalik na tuloy cheque ko eh. Sa dainan ng obligasyon. Mula sa Pari hanggang sa Mindanao, ang cheque ko nakakalat na sa mga radyo, television, coordinating center, Meralco, telepono. Nako, katakot-takot ng daming cheque. Bayong-bayong na pera ang kailangan para malagyan lahat ng deposito. Walang pera. Nangungutang ako. Awa naman ng Diyos, may nagpapautang pa sa akin. Kasi, tiwala silang hindi ko naman lulukohin. Miski nga yung mga materialis ginagamit dito, kahit bumabalik na yung cheque, nagpapautang pa rin. Nagagalit nga yung suppliers natin eh. Pero, pagka nakabayad na, utang na naman uli si Islaw, bibigyan na naman uli. Kasi alam nila, kahit nadidelay ng paminsan-minsan, hindi naman tayo tatalikod sa utang eh. Yun ang kailangan. Nangungutang, magbabayad. Ganyan ang kapatirang sa Diyos. Huwag tayong magpapatisod sa kapatid. Anumang kadahilan ng ikadadapa, gawin nating isang bagay na laging nasa isip natin, huwag natin patisurin ng ating kapatid. Kung yung gagawin mo, sasalitain mo, makakatisod, iatras mo na lang. Yan ang kailangan. Sa nag-iibigang magkakapatid sa Diyos. Ngayon, sa ating pagsasama-sama, tinuruan tayo ng pag-ibig. Ang ating gagawin ay yung sinasabing pag-ibig na banal. Bawal lang magtisuran, bawal lang magdimandahan, ano? Bawal yung tayo-tayo ay magpapatayan, magngangat-ngatan. Bakit ba bawal yun? Pakinggan nyo sa Galacia 5. 5 at 15. Sapagkat, kung kayo-kayo rin. Kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmal,
na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Kita nyo, kung kayo nagngangat-ngatan, parang yung isang tangkal na manok, nung magutom, nagtukaan sila, patay sila lahat. Makita mo yung manok sa tangkal, dadali sa palengke, mahaba ang biyahe, nagtukaan. Yung isa, labas ang bituka. Yung isa naman, labas ang butsi. Ay, nako, mamaya ko tayo, nakatiwarik na. Ganun ang mangyayari sa atin, pagka kayo rin magsasakmalan, kayo rin ay magkakagatan, kayo rin ang maglilipulan sa isa't isa. Malilipul tayo. Bakit tayo parami ng parami? Naituro sa atin ang pag-ibig sa kapatid. Yan ang faktor, kaya lumalaki ang samahang ito sa paglaking kasang-ayon ng kalooban ng Diyos. Maraming mga samahan lumalaki dahil sa pagkakampi-kampi. Lumalaki dahil sa pagpapalakas sa gobyerno. Pero tayo, lumalaki sa paraan ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, para wag tayong malipol, magkalipulan, wag tayong magkagatan. Ang magkakapatid din nagkakagatan, nagmamahalan, nag-iibigan ng isang pag-ibig na maningas at nananatili. Isang pag-ibig na hindi lumalamig. Yan ang batas ng Diyos na pag-ibig. At pagkaya ng naganap natin, mga kapatid, nag-ibigan tayo sa isa't isa, sa ganito, makikilala ng mga taong kayo ay aking mga alagad. Kung mayroong kayong pag-ibig sa isa't isa, sabi ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, sa ating pag-ibig sa kapatid, anong pagmamalasakit, anong klasing pagmamahal ang gagawin natin? Ito, mahirap ito, mga kapatid. Itong babasahin ko, mahirap ito. Sana magawa natin. Pakinggan nyo sa Filipos, Kapitulo 2. Ganito ating mababasa. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kaniyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Yun ang mahirap eh. Yung uunahin mo yung iba. Halimbawa, ako nararanasan ko kasi, halimbawa, nagpapakain kami ng kapatid, kakapusin. Sabi ko, yung itinira mo sa akin, bigay mo na. Nung araw, doon sa kabilang compound, may mga kapatid dumating galing sa Visayas, Mindanao. Yung kumot, labas mo ako kumot. Mga unan. Bandang huli, nakita ko, ako walang kumot at unan. Yung kwarto ko, puno ng tao, ako na walang hihigan. Doon ako nahiga sa sopa. Mahirap magawa yun eh. Yung uunahin mo yung kapwa. Hindi mo muna titignan ng sarili mo, unahin mo yung kapwa. Mahirap yun. Pero batas yun. Pakinggan nyo, sa unang Korinto 10. 10:24. Nagaya ko rin naman. 10:33. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao Na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. nakita nyo ang tunay na Kristiyano? Hindi ang hinahanap ko yung pansarili ko lang na pakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Yung unahin mo yung kapwa mo, mahirap na trabaho yun. Pero sa atin, nangyayari yun, mga kapatid. Meron akong nakitang mga kapatid sa samahang ito, talagang mga taong sa Diyos. Kahit hindi na sila makakain, mapakain lang ang iba. Kahit wala na silang matulugan, mapatulog lang ang iba. Nakakita ako niyan sa mga kapatid. Lalo na yung mga unang nakasama ko. Nakakita ko, marunong silang magparaya. Na hindi muna tinitignan yung kanilang sarili, kundi yung sa iba. Ganon si Kristo eh. Inuna ba ni Kristo sarili niya? Hindi. Inuna niya yung iba kahit na siya ay mapahamak pa. Kahit patayin pa siya. Pinapatay na nga siya, ang panalangin niya pa sa Ama. Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Baka tayo ngayon ang patayin lumabang ka rin Baka ikaw ngayon ang papatayin baka hindi bumulot ka pa rin ng baril Sino sa atin ngayon ang mananalangin, Ama, patawarin mo po sila. Ganon?
Ang galing nun. Papatayin ka na, pananalangin mo pa yung papatay sa'yo. Uunahin mo yung kapakanan ng kapwa kaysa sa sarili. Sa loob ng iglesia, ganun ang batas sa magkakapatid. Tingnan muna yung iba bago yung sarili. Nako, napakahirap gawin yan. Pero magagawa, mga kapatid. Pag naramdaman mo talaga yung pag-ibig na utos ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, matupad lang yung nasa Biblia, kailangan ba natin ng pulis? Ha? Ang huwes. Ay, suspindido lahat yung huwes na yan, pulis, mga piskal. Walang kaso. Pag yun ang sinunod, kung yun lang ay tinuro ni Cardinal Sin, hindi kailangan ng defense eh. Ha? Kung yan ay tinuro ng Katoliko, ba't kailangan ng defense? Ba't kailangan ng husgado? Ba't kailangan ng kung sino-sino dyan? Ba't kailangan ng mga police, NBI, may graft and corruption kasi? Ituro mo yan ang masunod. Ay, wala. Walang dimandahan. Hindi kailangan ng huwes, di kailangan ng piskal. Bawal ang dimandahan sa kapatid eh. Yan. Iyan lang ang masunod. Pagkaganda-ganda ng pamumuhay, magkakasala ka, magkakasala ako, pero magpapatawaran tayo. Titiisin mo ako, titiisin kita. Bibigyan mo ako, bibigyan din kita. Reciprocal relationships, symbiotic. Ha? Hindi puro pakahig. May pataboy, parang baboy. Hindi puro manok na pakahig. Kakahig, tataboy, kakahig, tataboy, kakahig, tataboy. Ganun ang Kristiyano. Nang hiram ako sa'yo, mahihiraman mo naman ako, mahihiraman naman kita. Ganun yun eh. Mahihingan mo ako, mahingan naman kita. Baka ang gusto mo ikaw lang lagi manghihingi, lumayas ka na. Hindi ka Kristiyano. Ang Kristiyano, may pag-ibig sa kapwa, sa kapatid, sa Diyos. Ayan. Yan po ang batas ng pagsasama-samang magkakapatid sa iglesia ng Diyos sa Biblia. Marami pang iba. Itutuloy po natin bukas sa paksaing Lunes. Ang pakikisama naman sa mga hindi... Lunes na po. Lunes na. Ang pakikisama naman sa hindi kapatid. Ang pinag-aralan natin, pakikisama sa kapatid. Ano? Sa Lunes po, kasi hindi naman lahat ng tao kaanib sa iglesia, merong hindi kapatid. Yung hindi kapatid, paano tayo makikisama? Papatayin natin? May iglesia, pag hindi nila kapatid, papatayin ka eh. Pag tutulong-tulungan ka. May mga samahan na itinayo ang mga tao sa iglesia raw sila, sa Diyos daw. Pag hindi nila kapatid, di nila mahal. Sa atin, may batas ang Diyos sa pakikisama sa hindi kapatid sa iglesia. Kung loloobin po ng Diyos, sana balik po kayo sa Lunes at maintindihan niyo po ang bagay na ito. Nakahanda po kami sa tulong ng Diyos magpuyat para sa inyo. Dalangin namin sana magpuyat din kayo para sa kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Hanggang dito muna mga kapatid, pansamantala.